para lang magkaroon ng konting design kasi nga wala pa akong maisip nun na ano ba yung mga magagandang design na pwede natin dito, kaya ito yung naisipan ko. Pero tumagal ng 6 na taon. Ano to, 2019, 2020 kung ginawa ito. Yan. Nauna to kaysa doon sa tambayan natin. And magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Ito, may dala na naman tayong pala, may dala na naman tayong pansukat. Ito nga pala, ito yung ating kapaligiran. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakapaglinis. Yan. Nakita nyo, ayan yung mga pupuntahan natin ngayon dito sa area na to. Itong project natin ngayon mga kapanyero sa pagpuntang to. Susukatan natin yung binabalak nating gazebo or pergola na binabalak natin ilagay rito sa area na to, di ba? Ayan, no? Magsusuka tayo ngayon dito dahil nga yun yan, naisipan kong ito yung mga susunod nating mga banda, ano to, mga bandang August, itong area na to. Tsaka i-share ko na rin nga pala sa inyo mga kapanyero na may nagbigay. Ayan, may nagbigay ng swing sa atin, parang duyan, yung tinatawag nating duyan sa Pilipinas, pero bakal siya. Yun yung maganda, pero hindi naman siya bago. Hindi na raw niya kakailanganin. Shoutout niya pala kay Jonel Pamandan. Kasama ko yan sa trabaho, katropa ko sa cooler yan. Matagal ko na kasama yan, 10 taon na kaming mahigit na magkakasama sa cooler. Na nabanggit niya sa akin na kung kailangan ko raw ba ng swing, syempre oo, kasi libre naman yun. Tsaka ang importante mga kapanyero, bakal na solid. Kasi di ba sinabi ko naman to sa mga nauna nating video na ang hirap maglagay dito pagka mga plastic or yung mga madaling lumutong na bagay na hindi natin pwedeng ilagay kasi sandali lang masisira. So iyon mga kapanyero, hindi na raw yung swing na yon, yung duyan na yon, hindi na raw nila gagamitin. So kinontak niya, binaklas na niya para i-donate niya rito, ibibigay niya sa atin dito. Iisip ako kung saan ko pa pwedeng ilagay yung yung duyan na yon, di ba? Kaya nga naisipan ko na dito ko ilagay diyan sa area na yan. Kasi nga, di ba, nabanggit ko naman na maglalagay tayo ng pergola dito or gazebo na pwede kong ilagay sa gilid niya. Kumbaga pang pang dekorasyon din, na papakinabangan rin naman kasi siguradong tatagal yung duyan na yun kasi bakal. Lihahin mo lang ng konti, sprayan mo ng, pero hindi, nung pinakita na niya sa akin yung picture, sinend na niya sa akin, maganda pa yung pagkapintura niya, maganda yung pagkabakal niya. Tapos may konti siya sira, yung pinakaduyan niya, yung pinakamatras niya, pero papalitan na lang natin yan. Lalagyan natin ng treated na kahoy para maupuan. Yun lang ang ang kadalasan naman kasi ng mga duyan dito, yun ang nasisira, yung pinakaupuan niya, yung pinakamatras niya. Kaya ngayon, para baliwala yun, konting pokpok lang, konting kahoy lang yan. Napakadaling i-repair niyan para sa akin. Ang mahirap kasi rito mga kapanyero, yung makakuha ka ng mga solid na bakal na pwede mong ilagay dito. Tulad dito, di ba? Kaysa yung mga plastic na nabibili natin sa Home Depot, pinaglalagay ko rito ang mga pinaghihingi natin sa mga tropa, mga gulong. Ayan yung masusunod pa natin project nga pala yan. I-share ko nga pala sa inyo yung lalagyan natin ng kahoy yan sa mga susunod nating video. Tsaka ko i-share. Pero ito, mag-uuwi tayo nitong mga gulong na to, iuwi natin yung dalawa sa Edmonton. Doon natin gagawin para makita natin kung maayos ba or mahirap naman kasi, di ba mga kapanyero, ang lahat naman ng mga project natin ng mga maliliit sa Edmonton gagawin, tapos deliver lang tayo ng deliver dito para makita natin kung nandoon ng kuryente, nandoon ng mga madaling mabila ng materyales, di ba? Dito wala naman, ang hirap, di ba? Kaya ngayon mga kapanyero, itong mga carpet na yan, mga pang-cover na yan, i-cover na natin dito sa area na to para hindi na siya hindi na siya tumubo, hindi na tumaas yung mga damo
sa mga pag-uulan ngayon. Kaya nga naisipan ko na i-share na rin sa inyo na yung mga binabalak natin dito. Kasi sunod-sunod yung paggagawa natin habang nakita nyo naman makulimlim pa rin, napakasarap maggagalaw rito pagka ganito, di ba? Walang init, malamig, ang sarap gumawa. Kaya nga lahat ng mga major na project natin dito ginagawa ko na ngayong ngayong mga panahon na to hanggang buong June. Kasi July, August wala na yan, hindi na tayo makakapapitik-pitik na lang yan, kumbaga pa chill-chill na lang tayo rito, papitik-pitik na lang, pa-check-check na lang tayo ng mga tanim natin dito, or kung kailangan magdilig tayo rito, magdidilig tayo sa mga mahihina na halaman natin na kailangan ng tubig. Pero karamihan naman dito na naitanim ko, hindi na kailangan ng tubig talagang nakakapagsipsip sila sa ilalim. Kaya nga ito mga kapanyero, naisipan ko magsusuka tayo ngayon dito ng, hindi ko malaman kung estimate na lang muna natin kung 10 by 20 or 16 by 16 din. So maglalatag na tayo rito sa area na to ng yung mga panlatag natin, mga plastic natin yan, paglalalatag na natin, tapos tatambakan na natin ang mga gulong para hindi liparin. At least sa bandang July o sa mga bandang August ang target nito na gagawin, August. Uunahin lang muna natin yung kusina kasi hindi pa tayo makapagsimula dyan dahil nga sa sama ng panahon dito. Saka syempre mga panyero, pagde-deliver din ng mga materyales dito hindi ko pa nasisimulan. Pero madali nang kumuha kasi ng kumbaga planchado na yung mga materyales natin, i-deliver na lang. Meron na tayong gagamiting mga budget natin diyan, meron na yan, walang problema na sa budget nakuha ko na yan nung winter pa. Kaya yun nga lang yung pagde-deliver, tsaka yung panahon dito. Ang mahirap kasi kung itatambak natin dito tapos hindi kagad magawa, so mabasa, sayang lang din, di ba? Pagka nag-deliver tayo, makontak na natin si Brad Marlon tsaka kung sino mga gustong mag-stay rito at tumulong sa mga project natin, okay yun, di ba? Kaya yun yung iniintay natin. Kaya nga hindi ako makapag-deliver din dito ng hindi tapos yung tag-ulan dito. Tatapusin lang yung tag-ulan. Kaya share ko na rin, no? Ito, kita nyo naman, ang ganda, pula. Ito itinanim ko to, as in as in galing sa buto. Itong isang to, 3 taon ito. Tsaka maghahanap rin tayo ng mga ganyang klaseng puno kasi ang bilis ng nito, ang bilis ng paglaki nito, yung ganitong klase. Nakuha ko lang rin to sa Edmonton. Yun, papasyal din tayo dun sa kinukuhanan ko ng mga ganitong klaseng halaman. Lang to, galing sa buto, pulot lang din to sa mga malalaking puno doon. Pupunta rin tayo dyan sa mga susunod na mangunguha uli tayo ng ganitong klase. Kasi ang bilis ng paglaki niyan. Para makapaglagay tayo rito ng at least mga 4 man lang na ganun 4 o 5 sa area na to. Parang excited naman ako. Parang itong taon na to, ito yata yung ito yung sunod-sunod na malalaking project na naiisip ko. Itong taon na to. Kasi kumbaga yung mga gagawin kasi natin dito, kumbaga madadali lang, tanim-tanim lang siya, tapos yun nga, skeleton type lang siya. Parang design lang, pampaganda ng ating farm, di ba? Kaya di ba sabi ko naman to sa mga una nating pure landscape lang talaga ang gagawin natin dito. Ito yung ito yung plastic na ginamit natin noon So ito yung ipang cover natin. May tubig sa loob. Ayan Kung makikita nyo, yung mga malalaking plastic na yan, ano lang rin yan, parang donasyon lang din yan, mga ibinigay sa akin yan 5 years ago, itinabi ko yan. Nakita nyo naman, napakatitino pa yan, mga pa yan, mga pang cover pwede yan, para hindi tumubo yung mga damo. Yung mga gagawin natin ngayon, ayan
Ayun, kung makikita nyo mga kapanyero, buo yan eh, oh. Pero dalawang ano yan eh, dalawang layer. Ito oh, dalawang layer yan eh. Pag-iisahin lang natin yan, ilalatag natin para tsaka natin itatambak rito yung mga ano, pampabigat. Yung mga ano natin, mga lupa na dala natin, dito natin itatambak. Diba? Yan. Itong area na to. Dito tayo gagawa ng ano ba? Ano ba sukat natin? Hindi pa ano eh. Hindi pa natin alam kasi kung ano yung talagang eksaktong sukat natin. Pero mag-estimate tayo ng 10 by 20. Siguro mga ganun. 10 by 20 para ang dala ng para yung sukat ng mga kahoy natin, di ba? 12 nga. Sa 12 natin isusukat para maganda. Para wala na uling ano, yun nga, yung wala nang hati-hati, kung ano yung sukat ng kahoy, salpak. So, ito uli yung ipupulido natin, itong ano, yung pang-ilalim uli nito na nakukuhanin natin yung eksaktong sukat para madali. Kumbaga, para lang din siyang Lego na mangyayari. Alam niyo naman, pag Lego, lagay ka lang ng lagay, buo ka lang ng buo, parang ganun. Dahil nga sa mga sukat ng kahoy dito, pare-pareho, magandang tabas, diretsuhan, maganda yung ano, pipili lang ng talagang diretso. Tsaka maganda yung ano, yung walang bitak-bitak para maganda. Itong kinatatayuan natin ngayon, nitong noon pa yung unang-unang mower na ginamit natin, yun yung nasira na, nalilinisan ko na to. Hanggang doon sa kapitbahay natin na yan, linis na to eh. Nadadaanan na ng mower to. Pero dahil nga napabayaan ko, tinamad na rin ako, hindi ko na na-mower uli ito. Kaya kumapal uli ng ganito. Kaya ito yung isang puno natin, oh, ayan. Yan, tamang-tama ito sa likod nito. Ayan, ito dito sa area na to, para pag lumaki to, at least meron na rin ditong pergola. Yan oh, maganda rito. Dito yung area na nakikita ko. Tapos yung sinasabi kong duyan, maaaring dito sa area na to. Ito, dito sa area na to. Ayan yung pergola natin, tas dito yung duyan. Tapos lalagyan natin ng mga landscape dito na halaman na galing sa mga gulong. Yan. Yun yung mga naiisip ko ha. Ito yung mga naiisip kong design para sa area na to. Dahil nga uunti-untiin na natin na makapasok dito sa mga hindi nalilinisan. Uunti-untiin nating paglalalagyan ng kung ano-ano, 'di ba? Siyempre, sa mga konting pa-budget natin na maiipon, napakalaking bagay para sa ikagaganda ng farm natin, 'di ba? Kaya yan, nakita nyo naman, walang katapusan project na naghihintay para sa farm na to. Kaya yun mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo nakalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman na ating subscribe button para suporta sa ating channel. Gayun din mga kapanyero, masubaybayan nyo yung mga kaganapan, yung mga development natin dito sa Deladinco Farm, di ba? Ito, mga panibagong mga project na naiisip ko na ipine-prepare natin ngayon para sa buong season ng summer na to. Marami tayong magawa na ma-share ko sa inyo. Maraming pagbabago na naghihintay ngayong season na to, di ba? Ayan oh. Maglalagay rin tayo ng 6x6 na poste dito sa area na to. Yan, parang skeleton type lang siya. Tapos lalagyan natin ng mga solar na ilaw na makukuha natin sa Costco. Yan, para maganda sa gabi, di ba? Yan. Yun nga pala, yung mga solar natin, di pa rin tayo nagse-set, pero yung pagse-set kasi ng solar natin pagkatapos ng mower. Ganun ang time ng pagse-set ng solar dito nga pala. Excited na naman ako sa mga bagong naiisip nating project dito na gagawin, di ba? Ayan mga kapatid, i-share ko na sa inyo ito. Dito sa area na to. Yan. Dito tayo mag-estimate kung gaano kalaki. Siguro to, ganito. Pwede to yung ganito kalaki na area. Ayan oh. Pagka nadaanan ng mower yan, gaganda na yan. Tapos magkakaroon na tayo ng mga halaman, di ba? Kasi nga may nakapagsabi na, kaya ko naisipan nga pala to, i-share ko na lang rin naman. Parang para bang may nagsabi na
na bakit raw laging doon ang development ko. Bakit hindi ko raw i-explore o hindi ko gamitin tong pagkalaki-laki nating bakanting lote na to. Bakit raw hindi ko gamitin to? Kaya nga yan, naisipan ko, tama rin naman, magandang suggestion. Maraming salamat sa mga nagsasuggest kung ano yung mga magaganda nating pwedeng gawin dito sa area na to. Syempre, noon mga kapanyero, syempre limitado lang talaga yung budget natin para sa pagpapadevelop ng ano na to, ng lugar na to. Hindi rin biro, sabi ko nga sa inyo, nasasabi ko rin naman to sa inyo na hindi biro yung mga gastusin ko rito sa pagpapadevelop ng farm na to. Kaya nga unti-unti lang, chill lang. Kumbaga papitik-pitik lang ang pagdevelop natin. Pagka may nakikita kong alam ko na sosobra, yan, bibira ulit tayo ng mga ibang project. Pero sa ngayon mga kapanyero, parang may nakita akong sosobra na konti na makakabili tayo ng kumpletong materyales para dito. Kaya nga naisipan kong i-share na rin sa inyo kung ano yung mga susunod nating project na to. Yan, tapos i-repair natin yun. Nakita nyo naman yung ano natin, yung archery. Yan, nakita nyo bumabagsak na. Share ko na rin na ito, katabi na lang din naman natin. Nakita nyo bumabagsak na. Ayan, sa lakas ng hangin. Ayan, umuuga-uga na siya. Pero magdadala rin tayo ng simento. Sisimentohin na rin natin to. Kasi ano lang to kumbaga, ilang taon na to mga kapanyero? 6 na taon na. Ito, sulit na tong ginawa ko nung unang-una. Tsaka yung mga kahoy na to, mga mga retaso lang to na pinaglumaan sa bakod namin. Itong mga to. Pero ito, nakita nyo, umuuga-uga na. Sisimentohin natin para ibalik natin yung talagang tayo niya. Yung tindig niya ngayong taon din na to. Ang dami nating gagawing project, di ba? Nakita nyo naman, ayun, yung kabila rin, nakita nyo, pa-slant na siya, hindi na siya pantay kasi nga sa lakas ng hangin itinutulak. Tapos wala naman sinalpa ko lang to noon para lang magkaroon ng konting design kasi nga wala pa akong maisip noon na ano ba yung mga magagandang design na pwede natin dito. Kaya ito yung naisipan ko, pero tumagal ng 6 na taon. 2019, 2020 kung ginawa ito. Yan, nauna to kaysa doon sa tambayan natin na ginagawa. Kaya yan mga kapanyero, pack up na tayo. Medyo umaambon-ambon, nakita nyo naman. Kaya wala tayong magagawa ngayon kundi ito lang. Mas mabuti pa na bumalik na lang tayo sa Edmonton at bumili na lang tayo ng mga iba pang materyales na pwede nating gamitin. Kasi ito ang gagawin natin. Uuwi natin itong 2 gulong na to. Doon natin itatry na gawin yung susunod na project natin. Ayan mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.